Yung current situation ngayon, umiba na talaga dahil sa PNNP. Pero before dumating yung grant sa amin, yung problema talaga namin is budgetary namin na binibigay namin sa nutrition program. Ang ira namin mababa eh. 4th class kami. Ngayon medyo tumaas dahil 3rd class kami. Pero nung una, yung pinakamahirap sa amin dito is yung sa pregnant women, sa pag-aalaga namin sa kanila, pagbibigay ng mga basic needs nila para paglabas ng bata, okay. Nung una kasi nagkakaproblema kami dyan, maraming malnourished na bata na galing sa mga pregnant women namin. Dahil sa performance-based grant na binigay sa amin ng PNNP, binigyan sila namin ng budget para at least maalagaan namin yung mga bata. At primarily, ang pregnant women, sa mga vitamins nila, sa mga basic needs nila. For the PBG, we mostly focus on maternal health. There was procurement of medicines and vitamins which will be used for prenatal, the intranatal, and postnatal care of mothers. At the same time, we also focus with provision of medicines for children below 5 years old, which we utilize for the management of what we call IMCI, or Integrated Management of Childhood Illnesses. The PBG mechanism will enable our project municipality to use this financial assistance in a flexible way in order to implement programs and activities that might be impossible using their regular budget. These resources may be used in an innovative intervention and to jumpstart other interventions that later on will be implemented all throughout the municipality. This also will help strengthen service delivery and the support system of our primary health care. Yung bayan kasi namin, medyo kulang sa staff. Ito talaga specifically para sa project natin. Kumuha kami ng staff na magfo-focus talaga sa PMNP para makikita namin yung progress ng ginagawa namin. At yung mga procurement ng mga medical equipment para at least makikita namin if nag-improve yung status ng mga bata, yung mga pregnant women, kung nag-improve din yung mga situations nila. Kaya yan yung pinofocus ng grant namin na may magpa-follow up. Every day may nagpa-follow up na yan dahil sa may staff na kami. At yung mga binibigyan namin na medical equipment to survey, to check if the people that we are helping, nagmamaganda na yung sitwasyon nila. Mr. Aurelio, or we call him Tito Awe. Tito Awe's presence as barangay health workers has great impact, especially in the IP community. He is our messenger, our health educator, our community organizer, and service provider. Ang ginagawa ako dito sa aming community, kinakausap ko yung lahat ng mga kananayan, isa-isa, individual, pinupuntahan ko at kinakausap na kailangan, hindi lang anak nila, kundi anak namin lahat, kailangan malinis, tingnan ang kalusugan ng bawat kabataan. Ang ginahimo ko una, gumagamit ako ng sarili kong lingwahe para maintindihan ng bawat isa kasi ang mga katutubo is mostly sila no read no write. Pumasok ako bilang barangay health worker, doon nag-umpisa na kinausap ko ang community regarding sa kanilang mga kalusugan at doon na nag-umpisa sa mga prenatal, immunization. Ang sinasabi ko talaga sa community about sa nilang mga anak, kailangan hindi talaga papabayaan, especially ang kanilang mga kalusugan. Mas easy yung contact namin sa mga IPs namin doon. Kasi at least may contact kami kung saan sila, kung nakapa-immunize na ba sila. Yung help po talaga ni Tito Awe, at least siya po yung contact namin doon sa mga IP members namin sa community. Bilang isang health worker, ginagawa ko ang aking obligasyon as a father sa aking family muna
Tapos magabihis papunta sa health center. Nilalakad ko lang kuminsan almost 40 minutes to 1 hour ang paglakad. Pagdating ko yun doon, mag-open ako ng health center. Pagkatapos maglinis, grabe yung mga challenges na naharap ko as a barangay health worker. Kagaya kaninang umaga, ang mga pasyente, mga nanay, ang mga pa-immunize. Kung minsan hindi sila nakapunta sa health center kasi umuulan, walang transportation. So ang ginagawa ko, sinusundo ko, hinahatid sa kanilang mga kabahayan. Pinasalamatan ko ng malaki ang PNP, ang DSWD, ang DOH, lahat ng mga LGU na pinapangunahan ni Mayor Robert Pama, mga midwife, sa mga BNS, sa mga kasamahan ko. Tito Awi's efforts have brought positive changes to the lives of the IP community. Members of the IP community now are more aware of their health status, so they are accessing and availing different health services provided by the government. We encourage the people of Dueñas to be part of our nutrition program in our municipality. Kasi hindi kaya ng local government to finance the nutrition program. Pero pag sama-sama tayo, as mabibigay natin ang the nutrition na kailangan ng ating kabataan.